Good afternoon po sa ating lahat, lalo higit sa ating Panginoong Diyos. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. At makibukas po tayo sa Psalm 150, verse 1 to 6. Sa salin Tagalog po, awit o salmo. Praise the Lord. Praise the God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heaven. Praise Him for His act of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of trumpet. Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with the cymbals, practice Him with the surrounding cymbals. Let everything that He breath praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. At patuloy, Lord, na Ikaw ang aming Panginoon, na lubos ang aming pagsamba, pagpuri. Bigyan ka namin ng lugod sa aming gawain. Salamat po, Lord God, sa iyong pag-iingat, sa protection niyo po na kami dinako mo sa aming panambahan. Pagpalain niyo po, Lord God, ang aming gawain. Bigyan niyo po kami, Lord, na higit na kalakasan sa aming espiritual na pananampalataya. Gabayan niyo po kami, Lord God. Binataas ko po, Lord, ang oras na ito, Panginoon, sa aming gawain ito. Loobin niyo po, Lord God, na patuloy na mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. At patuloy na akayin mo po ang iba na lumapit sa iyo at manambahan dito sa oras na ito, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Lord God, na bigyan niyo po sila higit na kakayahan, Lord, na ikaw ang siyang mapapurihan nila sa lahat ng oras na binibigay niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Tinataas ko po ang aming pastor sa kanyang pagmemensahe, Panginoon. Alam ko, Lord God, na lagi mo siyang ginagabayan, binibigyan, Lord God, na higit na kakayahan sa pagmemensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord God. We thank you, Lord God. Pagpalain niyo po ang aming gawain sa aming pag-aawitan. Ito po'y aming inaalay sa iyo, Panginoon. We thank you, we praise you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ba'y nagagalak? Labis na kagalakan. Ako po ay nagagalak, bagamat ako po ay nangangamba. Pero alam ko nandyan mo, Panginoon. Ano man ang klase ng boses para sa Panginoon to. Tayo po ay mag-awitan. Salamat sa Diyos. Sa kalangitan
Lord, we worship your name. Your name is great. Your name is high above the heavens. Your name that saves. Your name, Jesus. Panginoon, muli, nagpupuri kami, nagpapasalamat. Kami, O Diyos, ay ginamit mo sa lugar na ito upang ipahayag ang aming pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat. At muli, Lord, ay mapagpala ng iyong mga salita. Kasi nga po, O Diyos, kayo sa amin ay mangusap. Patuloy namin maranasan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Patakuin niyo po kami at kayo pong ang manakila sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin pinadakila. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord. Medyo late ako dumating kasi sinigurado kong tama yung aking text. Okay. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Magpapatuloy po tayo sa ating pong tema. Hate what is evil. Makibukas po tayo ng ating pong mga Biblia sa aklat po ng mga bilang. Aklat ng mga bilang o Numbers. Ang babasahin po natin ay buong kabanata ng chapter 12. Numbers chapter 12 o mga bilang, kabanatang 12. Yan po ay Genesis, Leviticus, Numbers, pang-apat. Aklat ng Lumang Tipan. Basahin ko po, simula po verse 1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng Kusita na kaniyang pinakasalan, sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit sa kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa tuldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tuldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan Israel. Kinausap ko siya ng harap-harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya ay umalis. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. Kaya nakiusap si Moises kay Yahweh, O Diyos, pagalingin sa pusanan ninyo si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan ninyo siya sa 7 araw sa labas ng kampo. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansa ni Israel hanggang hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Mula sa Haserot, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng paraan ay nagkampo sila.
Palain po tayo sa pagbabasa po ng kanyang salita. Kung meron pong mga tauhan sa banal na kasulatan na magkakapatid, ito pong tatlong ito ay very significant. Napakalaki po ng kanila pong naging papel sa banal na kasulatan. Si Miriam, si Aaron, at si Moses. Sila po ay mga anak ni Abraham at Jochebed. Mababasa po natin sa Exodus chapter 6 verse 20. Ang magkakapatid na ito na si Miriam, Aaron at Moses ay isa sa mga magkakapatid na may dakilang karanasan sa Diyos. First-hand experiences, ika nga. The first 5 books, Genesis to Deuteronomy, covers their story. Mababasa po natin ang mga pangalan nila at ang mga karanasan nila sa Diyos. Si Moises was mentioned many times sa New Testament and was not just mentioned, kundi may special siyang participation. Ika nga, remember sa Matthew chapter 17, the Mount of Transfiguration, kung saan nag-appear po si Elijah and si Moses. And the first mention na name ay Moses and Elijah. Ito pong magkakapatid na ito, ay naglingkod sa Panginoon mula sa pagkabata hanggang sa kanilang pong pagtanda. Ito po ang sabi ng Exodus chapter 7, verse 7. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron na makipag-usap sila sa Paraon. So imagine these siblings, itong kapatid na ito. Probably si Miriam ay hindi po nabanggit ang eksakto pong edad niya, and even kung ilang taon po siya namatay. But probably she was 90 in her 90s noong sila po ay umalis sa Egypt bilang mga alipin. So they served the Lord even sa kanilang pong katandaan. And yes, maging sa kanilang pong kabataan. Kung maalala ninyo, si Miriam, mula sa abot tanaw niya, ang baby si Moses. Ang panahon na yun ay 3 buwan pa lamang si Moses. Ginawa nila ng basket and then inilagay sa River Nile. At si Miriam ay nakatingin sa malayo. Abot tanaw niya si baby Moses. At si Miriam ang naging daan para si Moses ay alagaan din mismo ng kanyang nanay nang makita po ng prinsesa o anak ng Paraon, si baby Moses. At si Miriam po ang nag-prepare sa nanay niya para mag-alaga kay Moses. Si Aaron din naman, tinawag po ng Diyos para katagpuin si Moses at tumayong spokesperson ni Moses. Si Moses, finally at the age, in fact, sabi ng Bible, habang binata pa siya, nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga kababayan at kanya itong pinagtanggol. So to speak, ay nilagay niya sa kanyang sariling kamay, siya pinakapatay ng Ehipsyo. And at the age of 40, siya po ay umalis sa Egypt. And at the age of 80, muli siyang tinawag ng Panginoon para pangunahan ang pagpapalaya sa Israel. Tungayan natin ang ilang pong mga more input, information about these 3 siblings. Si Miriam po ang panganay, pero unahin ko ang bunso sapagkat ang aking pong bibigyang focus po ay ang kasalanan po ni Miriam. Una po si Moses. Again, si Moses po ang bunsong kapatid ni Miriam at ni Aaron. And probably, the greatest character in the Bible. Siya ang sumulat ng first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And nabasa natin sa verse 3 ng Numbers, sabi, isa ito sa pinakamahirap i-interpret na verse. Tungayan natin, binasa natin kanina sa Numbers chapter 12, verse 3. I will just read and I will not give interpretation on this. Numbers chapter 12, remember si Moses po ang sumulat ng Genesis hanggang Deuteronomy. And here, kung babasahin natin, this sounds like parang nagbuhat siya ng sarili niyang bangko.
No? Ano sabi? Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Can you imagine that? No? Halimbawa, sumulat ako, no? Tapos sulat ko, and then sa kalagay ko doon, no? Si Pastor Charles ang pinakamahaba ang kalooban na naging pastor sa Cavite Presbytery pa lang. Paano nyo pakikinggan yun? Di ba? Siguro sabi, hindi nagkamali akong mapagpakumbaba si pastor, mayapang pala. Imagine mo, nagbuhat ng sariling bangko. So here, no, si Moses was saying, mapagpakumbaba, higit kanino man. I tried to read ibang mga interpretation, but I will not attempt na kung ano po ang aking pong pagkaunawa ko dito. Yes, no, he was a humble man, pero as we know, no, yung mga Pariseo, no, sa New Testament, sa panahon ni Jesus, nagpapakilala silang alagad sila ni Moses, pero hindi sila punong-puno ng kababaan, but opposite. No, sila ay pagmalaki. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. Nag-believe, no, isang pagkakataon, ito po yung maraming pagkakataon, but nag-believe sa isa pong pagkakataon, halimbawa in John chapter 5, verse 46 to 47, John 5, 46 to 47, kung talagang naniniwala kayo, si Jesus po nagsasalita, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. So dito pala makikita natin na ang Old Testament or the first 5 books ay sadyang sinulat po ni Moses kasi no less than Jesus ang nag-recognize, no, na si Moses ang sumulat nito. Verse 47, ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? So yung kanilang sinusundan, no, na si Moses, na sinasabi ng banal na kasulatan ay ang mapagpakumbabang tao, ngunit sila na nagsasabi na they were followers of Moses ay mapagmalaki. Si Moses ang most quoted, no, ni Jesus sa kanya pong pangangaral. His name, no, Moses was mentioned many times or most mentioned by Jesus. No, kung babasahin natin no, ang 4 Gospels, maririnig natin ng mas maraming ulit no, kaysa sa ibang pangalan, ang pangalan ni Moses. Just to read some, no, just very tatlo lang. Halimbawa, Matthew chapter 19, verse 8. Si Jesus ang nagsasalita. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong mga puso, kaya ay pinahintulot ni Moises na palayasin ninyo ang inyong mga asawa, ngunit hindi ngayon sa pasimula. John chapter 3, verse 14. Kung papaano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon kinakailangang taas ang anak ng tao. Tinutukoy ni Jesus sa Numbers chapter 20 no, or 21. Naggumawa si Moses ng bronze snake. No? Sa lahat ng tumingin sa bronze snake no, ay hindi mamamatay no, dahil nakagat sila ng ahas. And in Luke chapter 24, verse 44, Lucas 24, bilang 44, sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako ay kasama pa ninyo. Sinabi ko sa inyo na dapat maganap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Ito ay ang mga isinulat sa mga aklat ng kautusan ni Moises at ng aklat ng mga propeta at ng mga awit. So si Moises, no, ang bunso kong anak ni Amram at Jochebed. Now, tungayan natin ang pangalawang kong anak. No, ito po ang second, no, son or elder brother of Moses, eldest son of Amram and Jochebed, si Aaron o si Aaron. Si Aaron na naging kamay ng younger brother na si Moses. Again, we read no kanina sa Exodus 7:7, si Moses 80 years old, si Aaron 83 years old. So imagine no, yung kuya ang alalay ng bunso. No? How do you feel pag ganun po ang inyo pong posisyon, no? Alalay ka ng iyong bunso. O ikaw kuya, tapos alalay ka niya, no? So, makikita din natin po yung kababaang loob din po ni Aaron. Siya po ang naging tagapagsalita po ni Moses at ang Diyos po ang nagtalaga po sa kanya. We can read in Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Again, no, tinitingnan muna natin itong mga magkakapatid na ito, and then I will focus on Miriam.
focus on Miriam sapagkat siya yung talagang nag-suffer. No, siya ay nagkaroon, pinarusahan po ng Diyos. In Exodus chapter 4, simula po verse 14, dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises, sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya, referring to Aaron, ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Referring to Aaron, dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. At kung babasahin natin, again, yung mga plagues na dumating sa salot sa Egypt, laging ang papel ni Aaron ay ibibigay ni Moses yung tungkod niya kay Aaron, at si Aaron naman ang kumbawa sa River Nile, ang mag-aano sa River Nile, magtataas ng tungkod. So talagang sidekick ni Moses si Aaron. Again, si Aaron, bagamat siya po ay kuya, ay naging kanang kamay, humble na kanang kamay ng kanyang nakababatang kapatid, na hanggang dulo sila ay magkasama. Kung maalala ninyo sa Numbers 20 or 21, I think it's 20, nung pinalo ni Moses yung bato, na imbis na utos sa kanya ay magwika, pinalo niya ng 3 beses. And so, Moses and Aaron ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Si Moses ay natanaw lang niya ang lupang pangako sa Mount Pisgah, kung nagkakamali. Pero hindi siya nakapasok ng lupang pangako because of that sin. Again, makita natin ang Diyos talaga ay seryoso sa ating pong pagsuway. At minsan naisip natin, it's a little sin, it's a little, not big deal. Minsan naririnig ko yan sa mga kabataan, anong big deal, But si Lord, ay seryoso po sa kasalanan. Si Aaron ang naging kauna-unahang high priest. Maalala natin sa 1 Samuel chapter 2, hindi chapter 1. Chapter 1 ako ng chapter 1 sa Sunday. Sa isa, 1 Samuel chapter 2. Binanggit doon ng propeta na hindi pinangalanan na mula sa lahi ni Aaron ay ang pinili na maging mga pari. So unang pong naging pari ay si Aaron o si Aaron. His name mentioned sa New Testament 4 na beses. 2 sa Hebrews chapter 5 and Hebrews chapter 7. Namatay si Aaron sa edad na 123. Ang una pong namatay ay si Miriam, then sumunod si Aaron. Panghuli ay si Moses. Sabi ng Numbers 33, 38 to 39. Sa utos ni Yahweh, ang paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hor. Hor, namatay siya roon sa gulang na 123 taon. Noong unang araw ng 5 buwan, 40 taon na mula na umalis sila sa Ehipto. So he died at the age of 123. Lumagpas siya ng 3 years sa age 120. Silang magkakapatid ay gumanap ng malaking kampanin sa kasaysayan ng Bible, and all of them died at the old age serving the Lord. Nakarinig po ko ng mga istorya, halimbawa katulad po ng isang matanda in her 80s, nasa ministry pa rin siya sa church. Ang kanya pong ministry, siya po ay prayer intercessor, and at the same time tagaluto kapag mayroong church feeding ang kanilang church. Si Ate Lenny, ilang taon na kayo? 66. So wala akong gumagraduate sa paglilingkod sa Panginoon. Si Nanay Karen, graduate na. Siya na daw ang paglingkuran. Dapat bigyan pa. So si Ate Lenny, hindi naman lumaki ang ulo ni Ate Lenny. Huwag na nga lang, baka lumaki. Okay. Yeah, na si Lord. Okay, now let's look at Miriam.
No? Yes, si Miriam served the Lord till old age. Probably she was in her 90s nung siya po ay nung umalis po sila sa Egypt. And yes, siya po ay nagkasala. Again, no, huwag nating ma-miss, no, na si Miriam, no, she was a good woman of God. Na imagine, no, she probably nasa 12, 15 years old siya nung time na, no, na dinalan nila sa River Nile, no, ang kanilang bunsong kapatid na si Moses na 3-month-old noon. So si Miriam po ang panganay na anak nila Amran at Jochebed, ate nila Aaron at Moses. Again, si Miriam po yung bata na nakabantay kay Moses, no, sa malayo, abot ng kanyang tanaw, at siya rin na po ang nag-repair, no, kay Princess o sa anak ng Paraon na mag-alaga ay sarili niyang nanay na si Jochebed. Si Miriam po ay propeta ng Panginoon o prophetess sa babae. Yan po sabi ng Numbers chapter 15. Numbers 15, 20 to 21. Ito po yung pangyayari no, ng pagtawid po nila ng Red Sea. Pagkatapos kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ng mga babae na mayroon ding mga tamburin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe ang nakasakay. Karwahit ang nakasakay. Yes, no, si Miriam po, from her young age to her old age, ay naglingkod sa Panginoon. And yes, siya po ay nagkasala. No, sino ba yung nagkasala? Again, no, kahit no, pinakatapat, matapat na lingkod ng Panginoon, football, to sin, ay maaaring magkasala. Now, tukayan po natin ano po naging kasalanan ni Miriam. She rebelled against the leadership of Moses. Yan po sabi ng verse 1 and 2. Sina Miriam, no, ang una pong binanggit na pangalan ay Miriam at hindi siya Aaron. Probably dahil si Miriam ay panganay, or probably dahil si Miriam ang nag-initiate na mag-rebelde kay Moses. Kaya makita natin si Miriam ang nagkaroon ng ketong at si Aaron naman ang namagitan, no, na ipanalangin ni Moses, si Miriam. Si Miriam at verse 1 ng chapter 12 ng mga bilang, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Ang tumawag sa akin ng pansin, no, ay yung uli kong mga salita. Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Pakisabi sa iyong katabi, naririnig ka ni Lord. Itong mga nakaraang si CJ, ano ba yan? Ulan na ulan. Ano ba yan? Bagyo na naman. Ano ba yan? Puro na lang ulan. Ano ba itong weather na to? Sabi ko, ako maghinay-hinay ka. Naririnig ka ni Lord. Hindi nga ba salamat na lang, ito lang inaabot natin, no? Hindi naman natin sinasabi na nakakatuwa na tayo ganito, no? Huwag naman natin isipin na sila mas masama at tayo mamuti, no? I remember sa Proverbs ata yun, no? Na huwag tayong matuwa kapag ang kaaway natin ay pinaghihirap na dahil tatapusin ang paghihirap niya at tayo naman ang paghihirapin. So this what, struck my ear, my heart. Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. I tried, no, na intindihin itong binasa natin, no, na tila ground ni Miriam, no, para mag-rebelde kay Moses. Again, ano sabi? Sapagkat siya'y, ito pinaka-ground ni Miriam, dahilan kaya po siya nag-rebelde ka nga, sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kusa.
So I tried na intindihin, no, anong hinihimutok ni Miriam, dahilan para siya magrebelde sa leadership ni Moses. Tinignan ko po ang ilang pong mga interpretation o commentaries on this text. Ang iba ay ganito sinasabi, na si Moses ay nag-asawa ulit. So ibang babae ito, no? Ang kanyang asawa ay si Sipura. This time, no, sinasabi itong verse 2, o verse 1 and verse 2 ay si Moses ay nag-asawa ulit. So nabalo siya kay Sipura, nag-asawa siya ulit. Sinasabi naman ng iba na ito ay, ibig sabihin nito ay si Sipura, no, ay iniwan ni Moses sa Midian, no, for whatsoever reason. Sinasabi ng iba, no, for the reason na para ingatan, hindi siya makasama sa gulo, no, na pupuntahan niya, no, sa Egypt. So iniwan niya si Sipura, no, sa Midian, sa bayan ng kanyang biyanan na si Jethro, and then nag-asawa naman siya nung nandun na siya sa Egypt. Ang iba naman sinasabi na ang tinutukoy din na babae, no, na babaeng taga-Kusa ay the same woman, si Sipura. So ilan po ito sa mga interpretasyon. Meron namang nagsasabi na si Miriam ay gumawa lang ng istorya o false accusations against Moses. No, paratangan ko to na ito ay nag-asawa ng foreigner, no? So hindi siya dapat maging leader. If you will ask me kung ano ang pinili ko to sa mga interpretasyon na ito, ang pinili ko is, no, yung babaeng taga-Kusa is the same woman na sa media na si Sipura. For what reason, no, again, mahina ako sa geography, for what reason is, kung si Moses, no, ay nag-asawa ulit at buhay pa si Sipura, then hindi siya kalulugdan ng Diyos, kung sa yamin. So siya ay kasama sa dapat parusahan. Pero we cannot read, no, sa chapter 12 na ito, na si Moses po ay pinarusahan for that ground or for that reason. So si Miriam, no, nagrebelde against Moses' leadership. Probably, no, kasi siguro naisip niya, panganay ako di ba? But si Moses ang ating bunso lang namin si Moses Why should I? Maaaring ganon. Maaaring, no, naiisip niya na ako naman ang dahilan kung bakit nabubuhay pa si Moses. Remember, no, ako ang nagbantay sa kanya nung tinapon siya sa River Nile, no, para hindi siya mapatay, no, ng Paraon dahil inutos ng Paraon na lahat ng baby ay patayin, basta lalaki. So maaaring ganun yung naisip niya. Again, no, akin lamang pong pinagpapalagay na ito ang mga dahilan niya. However, whatever reason na meron po si Miriam to rebel against leadership of Moses, she sinned against God. Yung pong malinaw. She rebelled against God, not just against Moses. Yan po sabi po ng verse 4 through 9. Again, no, ng Numbers chapter 12. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises at Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa Todang Tibanan, at nagpunta nga sila. Si Yahweh bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng Todang Tibanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at tinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayang Israel. Kinausap ko siya ng harap-harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? So, sinasabi ni Lord, no, kay Aaron at kay Miriam, ako pumili sa kanya. Ano ngayon? At nakita ninyo kung paano ako nagpakahayag sa kanya kumpara sa inyo. So, bakit ninyo kune-question, no, ang aking pagtatalaga sa kanya na mamuno sa inyo?
Si Lord ang pumili kay Moises. Si Lord ang nagtalaga kay Moises. So si Lord ang dapat niyang questionin. Hindi nag-volunteer si Moses, no? Remember sa Exodus chapter 2 or chapter 3, diba? Nakipag-wrestle pa si Moses. Hindi hanggang sa punto na, hindi ako marunong magsalita. Kapatid mo, marunong magsalita. I will send him, no, para maging partner mo. Hindi po nag-volunteer si Moses. Siya po ay tinawag ng Diyos. Siya po ay tinalaga ng Diyos. And so, ang pinagre-rebeldihan ni Miriam ay ang Diyos. Remember si David, napakaraming pong pagkakataon po, no, na maaari niyang mapatay si Haring Saul, no, para siya nang maging hari. At si Haring Saul naman, maraming pagkakataon na pinagbantaan niya si David, no, para ito'y patayin. Pero si David, no, hindi po niya ginawa ang bagay na ito. And what was his reason? 1 Samuel chapter 24. Basahin ko naman po sa inyo. Unang Samuel 24. Unang Samuel 24, simula po verse 5. Nang magawa niya ito, no, si David, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Because what David did, no, nilapitan niya, no, si King Saul at pinapyasan niya, no, yung laylayan po ni Haring Saul. Sinabi niya sa kanya, verse 6 ng 1 Samuel 24, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawang ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo yun. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na nga ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari. For what reason? Sapagkat siya ay pinili ni Yahweh. So, ibang-iba si David kay Miriam. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo nung kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. At tulad nawa tayong dalawa ni Yahweh, siya na ang magpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Sino ba ako upang hanapin ng hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humato sa ating dalawa. Magsiyasat nawa siya at paglaban ako at iligtas sa iyong mga kamay. So hinayaan ni David, no, si Lord ang gumawa ng nararapat para kay Haring Saul. Sapagkat si Lord ang nagtalaga kay Haring Saul, so si Lord ang magtatanggal o magpapasya kung hanggang kailan maghahari si Haring Saul. Pero si Miriam, he rebelled against the leadership of Moses and he rebelled against God. Si Lord na nagtatalaga ng leader, good or bad leader. Minsan, bad leader to punish. Again, gaya ng pagtatalaga ni Lord kay Haring Saul. Punishment sa Israel. Ang pagkapanalo kaya ni Biden sa, no, isang blessing sa Amerika o parusa ng Diyos sa Amerika. I don't know. Minsan bad leader ang kinatalaga ng Diyos to punish. Si Duterte ba ay bad leader? No, bilang pagpaparusa sa atin. I don't know. Duterte ako eh. I don't know. Hindi ko pa naisip. May mabuting leader to bless the nation. Ang pagpapastor din ay ang Diyos ang tumawag. Merong mga nagsaself-proclaim, pero hindi ko sila makakawala sa pagpaparusa ng Diyos. Kung siya, amen.
Anong naging parusa ni Lord kay Miriam? Verse 10. Again, Numbers 12. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng todang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. So let's say, nagka-ketong po, nagkasakit sa balat si Miriam as punishment kay Miriam. And then ano pa po nangyari sa kanya? Sabi ng verse 14, ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan ninyo siyang ng 7 araw sa labas ng kampo. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakapasok ng kampo si Miriam. So hindi lamang po siya nagsuffer, no, nagsakit sa balat, pati yung kanyang mga kababayan ay nagsuffer because of her. Nag-cause ng delay. Hindi agad sila umalis, no, papunta sa lupang pangako. You may ask, no, anong kasalanan ng mga kababayan niya na pati sila nagsuffer? Alam natin ang istorya, no? Ilang beses sinabi ni Lord na ang Israel ay matigas ang ulo. So walang inosente. Wala akong inosenteng pinaparusahan ng Diyos. Tayo ay nagkasala sa Diyos. Kaya tayo pinarurusahan ng Diyos. Pero look at these brothers. Ang kaniyang nakababatang kapatid at bunsong kapatid to the rescue si Aaron at si Moses. Ano sabi po ng verse 11, 13, bahagi ng verse 10, yung dulo, nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moses, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng nabubulok ang kalahati ng katawan. Ano naging tugon ni Moses? Kaya nakiusap si Moses kay Yahweh, O Diyos, pagalingin po sana ninyo si Miriam. Hindi niya sinabing gaba sa kanya. Nakalaban niya ako eh. Hayaan mo si Lord. Pero siya ay sumamo sa Panginoon. But again, mabasa natin, 7 beses po siya, 7 araw po siya na-isolate. Nilabas po sa kampo. Nakita natin, no, both Aaron and Moses love Miriam. Let me end. I think kung ano po ang implication na paano po natin ito i-apply sa ating buhay, I believe hindi lamang po ito patungkol sa pagpapasakop sa leader ng bansa, hindi lamang ito pagpapasakop, no, sa leader ng church. I think, no, meron din ito sa pamilya. Pagpapasakop ng mga anak sa magulang, pagpapasakop ng asawang babae sa asawang lalaki, pagpapasakop ng asawang lalaki sa kalooban ng Panginoon o sa Panginoon. Pag hindi natin ito ginagawa, tayo ay nagkakasala sa Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga nito at kung hindi natin siya sinusunod o ginagalang, ang dapat, no, nating sundin at galangin, sa Diyos po tayo sumusuway. Sa Diyos po tayo lumalabag. And lastly, imagine kung si Lord nagalit kay Miriam dahil nag-rebelde siya kay Moses, ano kayang galit meron ang Diyos sa mga taong tinatanggihan ang pagliligtas niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus? Anong galit meron ang Diyos? Lastly, dito po sa Hebrews chapter 10, again, no, ang tanong, kung si Lord ay nagalit kay Moses, at kay Miriam, ng pag-rebelde niya kay Moses, ano kaya ang galit meron ng Diyos sa mga tumatanggi sa kaligtasang kaloob niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus? In Hebrews chapter 10, ang tinutukoy po dito, no, ay hindi mananampalataya o hindi naniniwala ng may Diyos, kundi mga taong nalalaman na may Diyos, naranasan nila, no, just like Judas Iscariote. Pero ano pong ginawa nila? Hebrews chapter 10, verses 29 hanggang 31. At dito na po ako magtatapos. Gaano kabigat, Hebrews 10, verses 29 to 31. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos?
lumalapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at lumait sa mapagpalang Espiritu. Sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So pinasabi ko ng author, no? Ano pa aabuti na galit ng Diyos sa mga taong ito na hindi kilalanin, lapastanganin ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Anong galit ang ipapaabot ng Diyos sa kanila? Nawa, tuloy po tayo maging sensitibo sa kalooban ng Diyos at tayo po ay sumunod sa Kanya. At kung meron mong pong makakapakinig ito na hindi ko po ninyo sadyang tunay na kinikilala na wala pong ibang daan kundi si Jesus lamang, siya lamang pong tagapagligtas. You make your own ways, no? Dini-despise nyo, hindi nyo tinatanggi nyo itong katotohanan ito. You wrestle with this katotohanan. Nawa itong Hebrews chapter 10 ay mangusap po sa atin. Tayo po yung namin. Yes, Lord, maraming salamat muli sa inyo pong mga salita na nagpapaala, Panginoon, na kayo ay namumuhi sa kasalanan, kaya po kayo ay nagpaparusa sa mga nagkakasala at sumusuway sa inyo. At salamat muli sapagkat kayo po, Diyos, ay Ama sa amin, kaya naman kayo ay nagpaparusa din sa amin bilang Ama, Panginoon. Lord, muli, O Diyos, tulungan niyo po kami na patuloy, Panginoon, naming hangarin, nanisin, ng maingat, ng may banal na takot sa inyo, Panginoon, na sundin ang inyong pong mga kalooban sa aming pong mga buhay. At higit sa lahat, Lord, dinadalangin namin, sinasamo namin, lalo po sa aming pong mga mahal sa buhay, na sila man ay nakakapakinig marahil ng paulit-ulit, Panginoon, ng iyong Ebanghelyo na aming kong ibinabahagi. Ngunit patuloy silang nagmamatigas, Lord, sa iyong awa-habag, Panginoon, malabutin yung kanilang mga kalooban at tunay, Panginoon, na tanggapin ang iyong pagliligtas. Gaya ng binasa namin sa Hebrews 10, Panginoon, ano po ang gamit, Panginoon, na hindi mo ipaparanas sa mga taong tumatanggi, tumalapastangan sa katotohanan ito, ang iyong pong pagliligtas sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Lord, mahapag po kayo sa aming mga mahal sa buhay, katulad, Panginoon, ng magkapatid na Aaron at Moses, Lord. Sila ay sumamo sa inyo para sa kagalingan ni Miriam. Lord, we pray, O God, sumasamo din po kami para po sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Lord, save them, Panginoon. Save them, Lord, as you are alone, Panginoon, na makagagawa at makapaparanas ng kaligtasan po sa mga mahal namin sa buhay. Salamat po ng marami. Pinupuri namin pinagakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ngayon naman po ay lalako po tayo sa pagbibigay. Hinihiling ko po ang lahat na makibukas po sa Kawikaan, Kabanatang 3, bilang 5 hanggang 10. Sabi po nito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na marunong ka na, matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama, para iyon sa ikabubuti mo at ikalalakas ng iyong katawan. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng buong bunga ng iyong ani. Huwag gumawa, ay kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang inumin ng iyong mga sisidla. Tayo po ay manalangin. Amang banal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, tunay po na kami kakapit sa iyong salita, Panginoon. Wala kaming ibang
gagawin kundi sumunod sa iyong kalooban. At patnubayan niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming mga ninanais na gagawin namin, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na maging matalino sa mga bagay na niloloob mo para sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga pinagkakaloob niyo po sa amin, sa araw-araw namin buhay, sa mga biyaya at pagpapala na ibinubuhos mo, Panginoon. Tunay po at nararapat na ibalik namin ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon Diyos, na ang lahat ng ito ay dapat namin ipagkaloob muli sa iyo, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po, Lord God, ang aming sisidlan ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Lord, na lumago ito. At alam namin, Panginoon, na gagabayin niyo po kami, Panginoon Diyos. At nais niyo, Lord, na magkaroon kami na mapalaganap, Lord, ang iyong salita sa pamamagitan nito, Panginoon. Palain niyo po ang mahawak, gabayin niyo po ito, Lord God, na patuloy na ikaw ang siyang maggabay, Panginoon, sa lahat ng anumang pong plano namin sa aming paanambahan, anuman po yung mga ninanais namin, Panginoon. Alam namin na iyon ay lahat nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya at pagpapalang ito, Panginoon Diyos. Ibinabalik namin sa iyo lang ito sa tanging pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Tayo na tayo tumayo at tawitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo manalangin, Panginoong Diyos, patuloy namin pong dinadalangin sa iyo ang aming pong mga kasundaluhan, ang mga gumagawa, Panginoon, ng retrieval or rescue operation. Lord, we ask, O God, to protect them, to give them the strength, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na sa pagliligtas nila ay maisaisip nila, maranasan nila, Panginoon, maalala nila ang dakilang kaligtasan, Panginoon, na iyong pinaloob sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Muli, O Diyos, sa inyong maawa-haba, humihingi kami, Panginoon, ng iyong patuloy na pag-iingat sa bawat sakto sa amin, ng mga lahat ng nanarito, sa ng aming mga pamilya, Panginoon, to keep us, O God, safe mula po sa COVID-19. At patuloy, Panginoon, ang mga salita mo, namin pong panghahawakan, ang siya magparanas, Panginoon, sa amin, ng iyong pong pag-iingat, ng iyong pong katapatan. Salamat po ng marami, pinupuri ka namin, kinagakila. In Jesus' name we pray. Amen. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, our Father, and communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen.